ating pag-pray. Itaas ang po ng Panginoon. Ayun, pagpapabang lumalapit sa Kanya. Ilapit mo sa'yo na di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Angat ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit panalayo, ako'y hanapin mo. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ilapit mo sa'yo na di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Angat ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Ako'y hanapin mo. Ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang.
We pray, Lord, sa mga kapatid po namin na tapos yung bagay simbahan. Igalangin po namin sila po, ingatan mo sa kanilang pagparito, sa mga sila ng pag-ibig at mga sa mga Panginoon. We pray, Lord, na kami po ay sumahan mo simula sa pagpupuri, sa pagkataas ng pangalan ng Panginoon, at sa pag-aaral ng salita. Guide us, Lord, in your love, and the Holy Spirit. Pagpurikin namin, ang pangaming nilangin sa pangalan ni Jesus. Magkamay po tayo. Buti na Diyos. Diyos. Buti na Diyos. Buti na Diyos. Buti na Diyos sa iyo. Buti na Diyos. Diyos. Buti na Diyos.
Kapatid tayo magpagbabayan natin sa Panginoon. Ipatuloy natin sa kanyang hiling. Lord, ito'y minamalangin sa iyo. Lumada ako sa lilim ng presensya mo.
Sa amin, patuloy ikaw.
Bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka na lang sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw sa mga tibi ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng ibagkita ng presensya, Panginoon. Kayo mga po ang siyang magpahayag sa buhay ng bawat isa. Magaling niyo po mga hadlang sa aming pandinig, pagmalaya o makapasok, mga kilos, mga pangusap sa bawat isa. Lahat na maabot ng napinig, Panginoon. Pinupuli na namin ang Diyos, itaas niya ang Panginoon. Ito ang bilangin sa pangalan ni Jesus. Morning sa bawat isa. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ngayon ng isang magandang panahon. Salamat din sa pag-iingat niya sa atin at doon sa mga kababayan natin na naapektuhan, nasa lanta ng bagyo, patuloy natin silang ipanalangin. At ngayon ay dadako tayo sa ating pagkakaloob. Makibukas kayo sa akin sa aklat ng Genesis chapter 4 verses 4 to 5. Sabi dito, and Abel also brought an offering fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Verse 5, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Pagpuri ng Panginoon. So today, sineselebrate natin yung ating pastor's appreciation day or month. So
So ano nga ba yung, when you hear the word appreciation, ano ba yan? Ibig sabihin yan. So ito yung pagbibigay importance, pagbibigay ng importansya, pagbibigay ng gratitude, pagpapasalamat sa isang tao. So, kanino ba tayo dapat magpasalamat aside from our pastor? Siyempre, number one, sa ating Panginoon. No? One way of showing our gratitude and importance to someone is through giving. So, kanina na, kagaya na nasabi ko, dapat ginagawa natin to pinakauna sa ating Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Abel. So, number one, paano nga ba tayo magkakaloob sa Lord? So, una, we honor Him by acknowledging that He owns everything and we show our total dependence to Him. So, nagkakaloob tayo sa Kanya, we offer our offering dahil kinikilala natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So, tayo, lahat ay iniaasa natin sa Panginoon. So, ano ba yung ano ba ibig sabihin ng ating pagbibigay? Number two, giving is a way of showing our gratitude to the Lord. So, isa itong patunay na nagpapakita tayo ng pagpapasalamat sa Lord. At paano natin ito ginagawa? Paano ba tayo nagbibigay sa Panginoon? So, kagaya nga nung pagbibigay ni Abel, di ba? Binigay niya yung the best, di ba? Para sa Lord. Hindi yung tira-tira lang. Hindi lang yung kung ano lang yung nandyan. So malaking pagkakaiba sa pagbibigay ni Cain. At kung susundan nga natin yung mga talata, so higit na nalugod ang Panginoon sa pamamaraan ng pagbibigay ni Abel. Minsan nga, diba, sa mga taong minamahal natin, talagang pinag-iisipan natin kung ano yung ibibigay natin sa kanila dahil mahal natin sila. So, paano pa kaya sa Panginoon ba na nagkaloob ng lahat para sa atin? So, magkaroon tayo ng evaluation kung paano natin tinatrato ang Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaloob. So, at yung pagkakaloob ni Abel, ito ay nagbunga ng kaligayahan. So ito yung proof na there is joy in giving. So mas nakakaramdam tayo ng kasiyahan pag tayo nagbibigay. Actually, mas masaya ang magbigay kaysa tumanggap. Dahil kapag tumatanggap ka, nagkakaroon ng danger of self-pity, nagkakaroon ng sense of pride, so nagkakaroon ka ng mababantingin sa sarili mo. Pero hindi dapat ganun ang maging respond natin when someone is giving to us. Dapat yun ay maging dahilan para lalo pa natin pasalamatan ang Panginoon dahil nakita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng ibang tao. Amen? So ngayon tayo ay magkakalob sa Panginoon, ating idalangin yung ating mga pagkakalob sa Kanya. Lord, salamat po sa umagang ito. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay namin. Tunay nga po, Lord, na hindi namin mapapantayan ang mga bagay na ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Ngunit narito kami, Panginoon, magbibigay sa iyo, Panginoon, kagaya ng utos mo. Magbibigay kami bilang tanda ng aming pagsamba, tanda ng aming pag-respeto sa iyo, tanda ng aming pagbabalik sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng tamang puso. Bigyan mo kami ng masayang puso, Panginoon, na magkaloob sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po magkaloob sa Panginoon. At ngayon naman po ay handa po natin yung ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po ang ating mansahero sa araw na to. Tinatawagan ko na po si Pastor O.J. Manukay.